Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon, Isabela! Muli sumasa inyo ang programang Isabela Connect Ka Dito. Kasama nyo pa rin ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Sa panibagong episode ng Isabela Connect Ka Dito, ating tatalakay naman ang iRise program o ang Isabela Recovery Initiatives to support enterprises na naglalayong tulungan ang mga negosyo at komunidad na naapektuhan ng mga hamon sa ekonomiya at kalamidad sa pamagitan ni Peso Manager Cecilia Claire Reyes o mas kilala sa pangalang Ma'am Jeng. And of course, hindi rin mawawala sa ating pag-uusapan ng mga programa ng PISILEDO o ang Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office na naglalayong mapaunlad naman na ang mga kooperatiba at mga maliliit na negosyo sa ating lalawigan ng Isabela. Sa pamagitan naman yan ni Sir Rick Justice Angobong. So pabatiin muna natin sila. Ma'am Sir, no? Si Ma'am Jeng Reyes muna. Ma'am, welcome sa Isabela Broadcast Center. Thank you. Thank you for your invitation. Masaya po kami ma-share namin ang mga programs ng PGI. Okay. And Sir Rick, welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Yeah, thank you, Sir Ezekiel. At behalf of the Picledo family, kami po ay nagpapasalamat na nyo pong naanyayahan dito sa inyong Isabela Connect Ka Dito program. So maraming salamat po at magandang hapon. Okay, maraming salamat dun ho, no, Sir Rick and Ma'am Jeng sa oras na inyong ipinagkalob. I know, both of you, no, napaka-busy. Pero eto nga, nandito ho kayo sa Isabela Broadcast Center. And of course, sa atin ho mga ka-Isabelenyo, no, sa pamagitan nga ho ng pagtalakay sa mga programang ito na nabanggit ko ho kanina, ating malalaman kung paano nga ba ang pamampalalawigan ng Isabela ay nagtatrabaho upang mapaunlad ang ekonomiya at kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya naman, tara na at ating hong alamin ang mga detalye ng mga programa at serbisyo na handog ng ating pamalampalalawigan. Unahin muna natin, no, siguro both of you, Ma'am Jeng and Sir Rick, kumusta na ho yung implementasyon ng iRise? So ito nga hong Isabela Recovery Initiative to Support Enterprise program nga ho ng pamalampalalawigan ng Isabela. Siguro, Ma'am Jeng. Opo, this is iRise is on its 5th year. It started in 2020 in response to the pandemic kasi nagsarado po lahat ng mga negosyo, lockdown tayong lahat. So kaagad naisip ni Apo Governor Rodito Albano paano po sila matulungan. At inumpisahan po, ayan si Sir Rick J. ang nag-umpisa noon kasama sa utos po ng ating mahal na governor. Mayroon pong 12,539 beneficiaries in 2020 at in support to displaced individuals, livelihood, mga associations, cooperatives, binigyan po ng parang starting capital, maliit na puhunan, nang sa ganun makapagpatuloy sila. And from 2020 to 2024 na ngayon, merong 23,000 noong 2024 at in total there are 75,119 recipients already. Opo. Naku, napakarami. And of course, nandyan din yung mga asosasyon, no? Yung mga cooperative. Sir Rick, so far, kumusta ho naman yung assessment o monitoring ho ninyo with this implementation ho ng iRise ho natin? Para naman po sa kooperatiba, maganda naman po ang implementasyon ng ating iRise program sa sektor na ito, sa associations and cooperatives. Again, as additional backgrounder, sa nasabi nga ni Ma'am Jeng kanina, na yun nga po, 2020 na ilungsad ito para pagaanin po ang epekto ng COVID-19. At yun nga po, para makatulong sa mga displaced cooperatives and micro and small enterprises. At yun nga po, sa first and second wave po nun, group sector ng kooperatiba ay nabigyan ng financial loan assistance ng ating buting gobernador para matulungan po sila dito at
dahil naging maganda naman po ang epekto nito at malaking bagay na tulong sa ating mga sektor ng kooperatiba. Minabuti po ng Provincial Governor's Office na itatag itong iRise Task Force na kung saan sabi nga ni ating gobernador ay matulungan na lang ang market aspect naman ng business enterprise sa ating associations and cooperative. Kaya sabi niya, maglagay na lang din tayo, aside from the financial loan assistance, may market support program po naman na kung saan dito sa second and third wave, ang ating gobernador ay nagbibigay ng direct assistance naman po sa ating mga associations and cooperative by direct purchase ng kanilang local products ng ating mga associations and cooperatives. Oo. Direct purchase meaning hindi na lugi yung ating mga kababayan. So saan naman ho ipinupunta ng pamalang-palalawigan ho natin ng Isabela yung mga nabibili ho nila mga products o nitong mga association or mga group cooperatives? We have associations and cooperatives po na in line with the different products po na talagang binibili na ating provincial government na nakatulong sa kanila. Like meron po tayo mga cooperatives na into seedlings propagation. Example po natin yan, ang seedlings propagation, na kung saan yung binibili po ng provincial government ay binabalik at a premium price na pagbili ng provincial government. Binabalik po nila ito sa barangay level, sa kanilang barangay communal gardens. At another example po dito is yung sa dairy products natin, sa cooperatives natin dyan sa San Agustin, San Pablo, and sa Malig, na kung saan ito pong nabibiling mga dairy products naman natin ay binibigay sa under Lusog program, feeding program sa ating mga schools. Gagaya na po ng mga associations and cooperatives naman na may produktong mga palay. Again, the provincial government binibili po ito at a premium price para maibigay po sa ating mga marginalized sectors. So that's for the cooperative. Sa mga associations din naman po, meron po tayong mga associations na natulungan nito, na kung saan, example po, ating association Patri Project sa Santa Maria, na capital assistance naman to ang nabigay na ating buting gobernador para makapaggawa sila ng kanilang produkto at maibenta. So yun po, from loan assistance to direct market support sa ating mga associations and cooperatives. Oo. Nako, with that, Sir Rick, and of course, Ma'am Jeng, no, at yung numbers na nabanggit ho ninyo kanina na natulungan, ang tanong siguro ng iba, paano ba naman ho mapabilang sa iRise, Ma'am Jeng? Dagdagan ko lang, Sir Ezekiel, ito pong GINC na nakikita nyo sa harap natin, yan po ay matagal nang sinusuportahan ng Provincial Government of Isabela. At lumaki na yan. Ngayon, nakasama na yan sa Japan Food Expo, na isama na sa Manila Food Expo. At kasama po yun sa thrust ng ating mahal na gobernador na tulungan itong mga associations, cooperatives, yan nga, yung market nila ma-expose sila at makilala pa. Kaya naman po, lahat po ng mga natutulungan, talagang handheld po natin hanggang makilala pa sila. Yung sinabi ko kaninang 119,000 individuals po yun. Individuals po. Sa cooperatives, may 77 nang natulungan. Sa associations, may 27 nang natulungan. Kaya in total, 248,590 na po 248 million pesos na ang puhunan na binigay ng ating mahal na gobernador para umunlad itong mga enterprises na ito. And I think yes, Ma'am Jeng, no. At sa ngayon hindi na lang individual, kasi ang hangarin ho ng ating gobernador is mas marami pang matulungan. So may mga pag-upgrade, no, sa iRise natin, Ma'am Jeng. Opo, ngayong 2025 po ang policy direction ng ating mahal na governor ay tulungan din yung mga HVCCs o yung mga high value cash crops. Ito po yung
pati po yung mga fruit-bearing trees kasi nanghihinayang po ang mahal na governor na sisira o yung mga surplus na pinya, wala na halos value pag dumami na at panahon na ng harvest. Ganon din yung mga mangoes natin. Ang dami nating mga high-value crops na hindi po talagang na-maximize. So, sa katunayan, nagpunta po kami, isinama po ako ni Governor Rodito Albano sa China at nag-canvas po kami ng juicing machine. Noong last year po yon at kasalukuyan na po ngayon, kasama ko po sa grupo si Sir Rick J. Nagva-validate po kami ng kooperatiba para po ma-identify kung sino ang may kaya nito. At yung juicing machine na yan po ang gagamitin para ma-juice niya itong pineapple, itong mangoes, at iba't iba pang mga prutas. Nang sa ganon, mayroon pong bibili ng kanilang produkto. At para hindi masayang. Para hindi masayang. Marami, parang kumbaga, Ma'am Jeng, no, maraming paggagamitan. Kasi parang noon kasi, kapanahonan pa ng mga kopong-kopong. Kapag mango lang, ganun lang. Opo. Ngayon, marami na kasing pwedeng gawin. Pwedeng mango juice, mango products. candy, at marami pang iba. So, yun yung plan. So, Ma'am. Opo. At saka kung raw material lang po kasi, pwedeng baratin, pwedeng law of supply and demand. Pag masyado ng marami, bagsak na ang presyo. Pero kung ipaprocess natin, may value adding, mas tatagal ang shelf life, mas marami pa pong makapapakinabangan. Kaya nga naman po itong bali ika-fifth wave na ito ng IRS program natin, na kung saan, again, ang focus na naman po sa association o kooperatiba na into commodities na identified po natin na pwedeng ipasok dito sa programa ngayon ng ating gobernador na multipurpose fruit juicer facility. At kagaya nga po na nasabi ni Ma'am, nagtutulong-tulong po kami upang i-profile, i-validate, at i-check itong kapasidad ng mga cooperatives na possible na sumambot nitong napakagandang program ng ating butihing gobernador for the 5th round ng iRice program. So, ibig sabihin, hindi lang palay, corn, ang pwede ho nating may pagmalaki, kundi talagang bibida na rin ho yung mga high-value crops so natin. Yes po, malaking bagay po yun. Anyway, sige, looking forward no sa ganyan. Pero kumusta na ho ba yung status nito, Ma'am Jeng? Kasalukuyan validate kami ng co-ops na pwedeng sumalubong dito sa challenge po na ito. Kami rin po ay yung statistics natin, yung situation ng mga fruits, saan po ang pinakamarami, saan pwedeng bilhin, at saka ang condition namin doon sa machine, dapat kaya niyang i-juice kahit anong produkto. Yung kooperatiba, kailangan, o enterprise, kailangan i-accept niya kahit anong saang kooperatiba din galing yun, di ba? So, nang sa ganon, pagtulong-tulungan po natin. Mag-isip na ho ngayon yung mga kooperatiba. Gaano ba kahanda kung sakali, Sir Rick, yung mga cooperatives natin dito sa Isabela? Actually, may mga parameters po tayong sinusundan as we go and validate them. Yun nga, so sa land area po nila, again, sabi nga ni Ma'am, yung kapasidad din nila, yung know-how nila, yung institutional knowledge nila dun sa ng kanilang grupo, kung kaya ba nilang humawak ng ganitong kalaking mga project o proyekto. So, yun po ang talagang sinecheck. We have a short list actually. Napunta po kami sa southern part. Yung commodity po ang napuntahan namin sa pineapple naman po. At dito naman po sa northern ay yung mango commodity. So, meron na po tayong mga napuntahan at na-interview at na-validate na possible na sila po ang mabibigyan itong processing facility. Ating muling gobernador. Yes po, napakaganda ho niya. No? Anyway, maliban po sa iRice, may iba pa po ba kayong mga programa upang patuloy ho na masuportahan ang mga naging benepisyaro ho nito, no? Lalong-lalo na sa peso, Ma'am Jeng? Opo, sa peso po inilagak ang responsibility ng ating monthly rice distribution na ginaganap po ngayon.
ito po ay, it aims to support zero hunger. Ito pong Rice Assistance Program or Rise Up. Especially to improve nutrition in the province. At saka this is a response to the rice tarification law. Opo. Dahil nga tumaas po lahat simula nung rice tarification at ang provincial government of Isabela ay bumibili ng palay diretso sa ating mga magsasaka at sa premium price. Kung ang NFA po ay bumibili ng 23 pesos per kilo, ang province po ay 25. Opo. At ito po, ang objective, number one objective ay matulungan po ang ating mga magsasaka. So binibili po yan at ito pong, ang sabi nga po ng ating mahal na governor, pag maganda ang presyo ng ating mga produkto, makikinabang ang buong merkado, makikinabang ang ekonomiya ng Isabela. So, tinutulungan ang ating farmers. Secondary po yung ginigiling ito at ito po ay binibigay doon sa mga selected marginalized sectors natin, kagaya ng TODA, PWDs, fisherfolk, solo parents. Ayan, so sila po yung nabibigyan ng mga bigas. Meron din po, pero ito po lahat ay galing sa Isabela Rice Processing Center. Para patunayan po na institutionalize itong program na to, meron na pong minamanage ang provincial government na Isabela Rice Processing Center sa Ipil Etchage. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po itong programa. Yes nga po, nakita din ho natin yan. Pero, Ma'am Jeng, paano ho matitiyak na ang mga benepisyaryo ho ng mga kapakinabangan ho na ito ay patuloy ho na nagiging productive, kumbaga, at hindi ho umaasa lamang ho sa ayuda? We all know na ang provincial government of Isabela talaga all out yung support. So, paano ho natin masisiguro ho? Opo, ang ating pong governor ay parati ho niya, kagaya sa tricycle, kailangan may prangkisa. Hindi basta-basta lang. Yung prangkisa po, ito ay paraan din po para makatulong sa mga munisipyo dun sa regulatory fees na binabayaran. Yung ating mga PWD, sila po, may mga criteria naman din po yan. Para nang sa ganun, hindi lang siya maging ayuda, di ba, ang dating. So, kailangan po masigurado din yung nutrition, yung health. Kasi pag, si Gob parati niyang sinasabi, ayaw niya ng may pamilyang nagugutom. At ang number 2 tayo sa rice production sa buong Pilipinas. So dapat tayo mismo merong bigas na kakainin o kanin na kakainin. Kaya parati pong sinasabi ni Gov, let us invest in the people. Nang sa ganon, malusog sila, maayos ang kanilang kalagayan dahil pag maayos ang pangangatawan, mas magiging maayos na citizen sila, makakatulong sila sa pag-progress ng ating probinsya. Sa mga associations and cooperative natin, para mapanatili po nating magiging produktibo ang ating cooperative and associations, pero po tayo ditong continuous livelihood skills training program. Ito po ay in collaboration also with the other line agencies, sa ating DTI, TESDA, na kung saan kung gusto po nilang magkaroon po ng other livelihood training seminars, binibigay po natin to. Inisponsoran natin to for free. At ito po ay kasi sa isang kooperatiba, meron po tayo mga requirements po yan sa pagbubuo para maging ganap na kooperatiba po tayo. At meron po tayo kasing mga mandatory requirements, training seminars sa kanila. Yun po, pinagtutuunan din po natin ng pansin yun dahil ini-equip po natin ang ating mga cooperatives na mag-undergo nito so that maging compliant po sila at maging maganda ang status nila sa tawag dito sa para maging magandang pagpapatakbo ng kanilang kooperatiba. At yun, yung continuous monitoring din ng kanilang outside visits sa mga cooperative para ma-check po natin ang status nila para masabing talaga pong ito pong binibigay na assistance ng ating provincial government ay hindi masayang at talagang mapapakinabangan po nila. Oo.
Nabanggit na ho natin kanina yung pag-upgrade dito ho sa iRise para mas marami ho yung matulungan. Initially ho, no, paano ho ba kung may mga nanonood ho ng mga cooperatives ho ngayon, ano naman yung mga dapat nilang gawin para mapabilang ho dito sa iRise program ho na ito, sir? Sa kooperatiba naman po, ano yan, unang-una, yung may mga walk-ins po kasi ng mga groups or associations na gustong mapasama. All they have to do is write a request letter or resolution ng kanilang kooperatiba na sa ating butihing gobernador na gusto nilang mag-avail itong certain iRise program ng ating provincial government. Secondly, kumisan ito po ay depende sa kagustuhan na ating provincial governor na susuportahan ng mga sektor. Like kasi meron po tayong mga tinatamaan ng mga kalamidad na natural or economic difficulties na kung saan doon po nagpo-focus ang tulong na gustong ibigay ng ating gobernador. So yun po ang isang binibigyan niya ng importansya. Pangatlo, of course, kailangan maging ang kooperatiba ay maging certified compliant po ito at ang ating mga kooperatiba ay dapat may capacity na talagang humawak itong proyektong ito. Kaya binavalidate po natin, pinoprofile natin at ito po ay ating ini-endorso sa ating butihing gobernador para mabigyan ng programang ito. Oo. Nako, mamaya pagpapatuloy ho natin na pag-usapan ng mga hanap buhay. But thank you no sa mga nanonood sa Northern Isabela, Delphine Albano. We have viewers from Alicia and San Agustin, Isabela. Thank you for watching. Kung meron kayong mga katanungan, feel free lang ho no na i-comment sa ating comment box para nang sa ganun ay may tanong ho natin. Speaking of hanap buhay, para ho sa peso ho naman, bukod ho sa mga programa ng pamanampalalawigan na nabanggit ho natin, may iba pa po ba kayong mga initiative or di kayo naman intervention na makakatulong ho sa paghahanap buhay ng ating mga kababayan dito sa Isabela, Ma'am Jeng? Opo, ang core function po ng Public Employment Service Office, isa po ay ang referral and placement. So, pag kailangan nyo ng trabaho, punta po kayo sa aming opisina. Meron po kaming network of employers. Pwede po namin kayong i-refer doon. Pwede kaming gumawa ng referral letters. Tumutulong din po kami. Kailangan nyo ng application letter, pwede namin kayong turuan. Kailangan nyo ng gumawa ng CV o resume, pwede namin kayong tulungan. Tulungan namin kayo ng employment coaching. Kasi lahat yan kasama po sa aming trabaho. Sa amin din ho yung mga job fairs. So meron kaming darating na job fair sa July 29. Kaya antabayanan nyo na po. Meron din kaming mga community-based training. Ito po ay in partnership with TESDA, so skills training po ito. Kasi, yun nga, di ba? Let us invest in the people, sabi nga ni Gov. Mahirap yung puro bigay. Kailangan, let us, yung teach them, I give them fish, you feed them for a day, you teach them how to fish, and you feed them for a lifetime. So ito po yung ginagawa with skills training, masisigurado po natin na tuloy-tuloy yung kanilang hanap buhay. At gusto ko rin banggitin yung First Time Job Seekers Act. Ito po ay Republic Act 11261. Pag kayo po ay first time job seeker, humingi lang ho ng certification kay kapitan at kayo po ay malilibre dito sa mga requirements kagaya ng mga police clearance, BIR, SSS, at iba pa pong mga clearances at documents na kailangan, marriage certificate, lilibre po lahat yan. Baptismal, etc. I should say, birth certificate, etc. Naku, napakarami ho pala. Anyway, kay Sir Rick na ho naman, it's good to hear no, kay Ma'am Jeng na may partnership po sila sa TESDA. How about sa Picledo? May plano po ba kayo, sir, na makipag-partner din ho sa CDA para ho pala kasi ng skills ng atin ho mga member ho ng cooperative? So, yes po, actually ang partnership with the CDA existing na po ito. In fact, pinagtibay po ito ng Memorandum of Agreement na meron po itong tumutulong po tayo sa lahat ng
lalong-lalo na po dito sa sektor na ito. At doon po naman meron po tayong continuous na training of trainers para sa ating mga CDOs na mga natutulungan natin, counterpart natin sa different LGUs, Cooperative Development Offices sa different LGUs. Yun po, tinatrain po natin sila para mas makapacitate sila makatulong, mas lalong makatulong sa komunidad na nasasakupan po nila. Maalala ko, Sir Rick, no, last year meron ho kayong inilunsad ho na Oplan Co-op Kalinga, no? So, ano na ho yung status ho nito at ano na naman ho yung mga hakbangin ho ng inyong tanggapan naman upang mapanatiling produktibo po yung mga kooperatiba? Yes po, itong Oplan Oplan Co-op Kalinga, pag-aruga, pagkalinga, going extra mile sa ating serbisyo. It is a mobile support program ng ating opisina na kung saan dinadala po natin ang serbisyo ng ating tanggapan mismo sa doorstep ng ating iba't ibang cooperative. Alam po ninyo, napakadami po ng kooperatiba dito sa probinsya ng Isabela at kumisan ang pumupunta na lang po sa ating opisina ay ang kanilang officers, kumisan ilang officers lang po. Doon po sa Oplan Co-op Kalinga na yan, tayo po ang pumupunta sa kanila para makumusta mismo sila, ma-check, pagkaroon po ng updates and makuha ang comprehensive information and data na kailangan makuha natin sa mga cooperative. Because yearly po kasi nagkakaroon po ng General Assembly, bagong sets of officers, kailangan nakikilala natin ng gusto at na-update po doon sa mga kailangan nating data. And this is also a good venue na kung saan kung nabibisita po nga natin sila, because pagpunta natin hindi lang officers kundi pati members nandun, sila po'y masaya na ilalabas po nila ang kanilang concerns doon at right there and there na-address po natin ito. Oo, nako. Anyway, happy viewing ho no sa Maconacon, Isabela. Although walang ho tanong pero may nagpasalamat ho dito from Angadanan, Isabela. Sabi ho niya dito no ni Veron Bareng, salamat ho sa programang iRise, nakapag-avail na din ho ang aming co-op ang Afrarco, sabi niya. Anyway, maraming salamat. Keep on, mag-comment lang ho kayo. Marami ho mga nagko-comment ho sa ngayon. Anyway, tuloy-tuloy pa rin ho tayo. Sa peso ho naman, balikan ho natin si Ma'am Jeng. Ano po ang emerging and in-demand na occupations naman ho dito ho sa Isabela? At base ho sa inyong datos, Ma'am Jeng, ano ang mga skills na hinahanap ho naman ng mga employers para alam ho ng mga applicants ho natin? Opo, ang mga emerging industries natin, syempre number 1 ang agriculture pa rin. Meron din tayong mga industrial, construction, ayan. Yan po yung mga green jobs o yung renewable energy, yan po yung mga hinahanap ngayon dito sa atin. Pero syempre, nandyan pa rin ang retail and services. So, ang mga occupations po na in demand ay syempre sales representatives, nagbo-boom din po ang ating tourism ngayon. So, andyan yung chef, cooks, sa hotels, mga ganyan, naghahanap po sila. Construction workers, customer sales representatives, drivers, heavy equipment operator, welders, at kung ano-ano pa po. Mga hard to fill naman, syempre, engineers, agriculturist. Nasa agriculture province tayo, pero hirap pumanap ng agriculturist. So, kita nyo yung demand. So, sana consider po din natin yung course na agriculture kasi yun po ang in-demand dito sa atin sa province. Okay. Kailangan natin yakapin kumbaga ang pagsasaka din. Anyway, marami ho no, sa mga bus drivers. May mga nanonood ho sa mga oras ho na ito. Maraming salamat daw ho sa ating hong iRise. Ayan, program ho dito. Salamat din ho sa Picledo for Monitoring and Assisting Transport Co-op ng Isabela. Ay, marami ho yung mga nagpapasalamat. Opo, ang mga ating mga transport group, meron silang bigas na buwan-buwan din, 10 kilos. Kaya nakikinabang din po sila dahil gusto pong tulungan sila ng ating mahal na governor. Halos lahat ng sectors na nga yes po nabibigyan.
nabanggit ho dito. Nasa rota ho ng Santiago to Tuguegarao, 10 kilogram each po. Salamat po, Governor Rodito Albano. Sabi niya. Anyway, second to the last question na lang. Anyway, para ho makuha natin, no, mapag-usapan yung iba pang mga programa. May mga monitoring ho ba ng mga performances para ho sa ating mga kooperatiba na nabigyan ho ng tulong? Ibahagi nga ho ninyo, although kanina may mga nag-comment na ho dito, no, sa co-op ho nila na talaga namang very thankful ho sila, Sir Rick. Maaari ho ba rin ibahagi mga success stories ng mga natulungan ho ninyo mga co-ops from the start? And kumusta na ho sila ngayon? Yun nga po, doon sa ating monitoring ng performances na ating mga, of course, meron po yan. Yun nga po, kasama po doon sa Oplan Okay Ka, na kung saan unang-una nakakakuha tayo ng updated data. At dahil sa ating pagbisita sa kanila, ay natutugunan natin ang mga kanilang mga immediate concerns, hindi lang sa mga officers, kundi pati sa mga members mismo. At ito po ay na-appreciate nga nila dahil nasasabi nila ang kanilang mga hinaing dun mismo sa pagbisita natin sa kanila. At through the course of ating pagbibisita sa kanila, namomonitor po natin ang mga kanilang performances, ang status ng kanilang ang ating cooperative, and also a venue nga na kung ma-remind din po sila sa kanilang mga duties and obligations, especially dito sa mga nakakuha na ng mga financial assistance sa ating provincial government. Now dito sa ating, marami po naman tayong success stories dito sa na talagang umunlad na ng mga associations and cooperatives, especially cooperatives dito sa ating probinsya ng Isabela, no? Meron po tayong kagaya po ng Christian Farmers Multipurpose Cooperative sa Kabagan na nag-umpisa lamang po ito sa 5,000 capital. Ngayon, from micro co-op sila, naging large category na po sila ng kooperatiba dahil they have about more than 100 billion in assets na. Ganun po katalaki na from scratch to talagang malaki pong naging improvement nila. At ito po ay dahil sa naka-avail sila ng mga loan assistance dati pa sa provincial government. Mga siguro naka-4-5 na rin sila. And on top of that, yung training seminars na for free na binibigay po ng opisina natin para matulungan sila sa magandang operation ng pagpapatakbo ng kanilang ng kooperatiba. At dahil dito, sa pagpapaganda ng performance sila ay naging GFND Hall of Famer na nga sila, itong award giving body natin na kung saan nire-recognize natin na talagang yung mga cooperatives na maganda ang performance, no? Doon po mapasok yung talagang pagbo-monitor natin kung talagang nakakatulong po ba tayo sa mga cooperatives. And meron pa rito yung St. Peter's Episcopal Multipurpose Cooperative sa Alicia, ma'am. Yun po dito na naka-5 pesos na rin po sila naka-avail ng financial assistance sa provincial government. And again, yung intervention po natin na tuloy-tuloy na training seminars and technical assistance po sa kanilang mga requirements, ano. So pinapakita na talaga nila na kaya nilang humawak, naging maganda ang hawak nila ng kanilang ng kooperatiba. At ito nga po from micro to medium at about to be large cooperative na po sila. So isa yun po sa pwede nating masabi ng mga talagang naging may success stories na cooperatives. Another one is the Flow of Parir Agriculture Cooperative sa Cabanatuan na ito naka-avail sila ng loan assistance sa ating pamahalaan at itong sa under iRise Market Program, Market Support Program na amounting to 220,000. At dahil nga po dito sa assistance sa provincial government, nagkaroon po sila ng talaga magandang exposure na kung saan itong mga produkto po nila na Mungo-based products, especially itong noodles nila and other ready-to-cook products nila, ay napasama na nga po sila, nakapag-participate sila dito sa ating international
Food Expo. So, nakikita natin na marami po talagang nabibiyaan ng assistance sa provincial government na nagsasucceed talaga dito sa ating naibibigay na tulong. And of course, yung NMIAC natin na super co-op natin na nagkakaisang magsasaka ng Isabela Agricultural Cooperative na talagang province-wide. Ito, hindi lang sa kanilang nasasakupan na komunidad o sa mga members lang, kundi marami pong nabibiyaan dito sa kooperatibang ito province-wide. Oo. Anyway, sige, siguro, no, finally, may mga nais po ba kayong i-highlight na upcoming project or pilot initiative mula ho sa inyong mga tanggapan ngayong taon? At ano po itong mga ito at paano ho makikilahok ang public? Siguro unahin natin si Ma'am Jeng. I know marami ho kayong mga ginagawa din, lalong-lalo na meron din ho din kayong mga career guidance na isinasagawa, Ma'am Jeng. Opo, tama po yun. Yung ating Career Development Support Program or CDSP ay katulong ng Career Guidance Advocacy Program ng DepEd. So kami po ay umiikot din sa mga paaralan nang sa ganun makausap po namin ang mga grade 10 at ang mga graduating students para sabihin sa kanila ano ba ang emerging industries, ano ba ang in-demand jobs so that they will have informed choices kung ano po yung mga in-demand para makapili sila ng maayos na mga kurso at hindi sila magiging jobless o job mismatch balang araw. Ganon din po, meron kaming industry forum with TESDA. Nang sa ganon, magkaroon naman ng job immersion yung ating mga estudyante dun sa mga industries para parang OJT, matutunan nila kung ano talaga ang industry standard. Kasi yun po ang kailangan, hands-on ba, puro hindi theoretical lang. At ikatlo, digital jobs. Yan na po ngayon, emerging na po yan ang digital jobs. So, last week, nagkaroon kami ng mga seminars on artificial intelligence. At darating din po, magkakaroon din tayo ng job fair specifically on digital jobs. Kasi pwede nang work from home ngayon ang digital jobs at employer mo nasa abroad na pero you're staying at home. So ayan po ang mga trends natin ngayon. Okay. How about Sir Rick? Sa atin naman po sa mga upcoming projects nga, kanina napag-usapan na nga natin na para dito sa ika-fifth wave na actually ng ating iRise program na kung saan ang ating butihing gobernador ay magfo-focus na dito sa pagbibigay ng proyektong ito sa associations on cooperatives. Yun na nga po yung multipurpose fruit processing facility o juicer para sa atin. So ito po ang isa sa mga upcoming projects po natin dito. At isa pa po dito ay ang ating campaign naman under RA 11535 na kung saan kailangan po nating ng mandatory appointments po ng co-op development officers. Sa ngayon po kasi out of 36 municipalities, siyam lang po kami na kasama natin ang mga probinsya na meron pong permanent co-op officers. Nagkakaroon kasi po tayo ng problema na sa mga iba't ibang lokalidad dahil mga concurrent officers lang po yung mga co-op officers nila. Ano? So, with this 11535, talaga pong mga kampanya kami as we visit their cooperatives. Pupunta rin po kami sa local government units, the chief executives and the legislative body na iapila naman itong kailangang mag-appoint naman sila ng mandatory appointment ng municipal cooperative development officer because sila mismo kasi ang alam ng mga sitwasyon na kailangan ng kooperatiba sa kanilang komunidad. So as our counterpart, yun na po ang pinupush naman namin na talagang kailangan magkaroon po ng cooperative development officer sa kanila. At para naman po sila ay talagang mabigyan ng opportunity na ma-appoint, yun nga po yung training of trainers na sinasabi po namin kanina. Na kung saan dapat itong month of June, kasi 4 to 8 days po yung rigid training seminar yan. Hinati na lang namin for 4 days. Pero siguro this coming July, matutuloy na po yun sa lahat ng mga municipal
cooperative development officer ng iba't ibang bayan. At upcoming highlights po na pwede nating ibabahagi is that ang ating probinsya ng Isabela ay magiging regional mag-host po ng regional cooperative month celebration sa buwan ng Oktubre. So pribilehiyo po natin talagang paghandaan ito. Kaya for further details, kagaya po na nabanggit namin noon, pwede po nating i-feature po nito come October para po talagang mapaghandaan naman itong upcoming activity natin sa kooperatiba. Iyahanay ho natin muli yan. Anyway, siguro mensahe na lang ho ninyo, no, Ma'am Jeng and Ma'am Sir Rick, lalong-lalo na kung may mga concern, no, yung atin ho mga kababayan, may mga tanong sa ating ho mga napag-usapan ho kanina, Ma'am Jeng. Opo, shout out sa ating mga Public Employment Service Office managers and designates. Ayan, pareho din po kami ni Sir Rick J, mga 8 lang din po sa buong 36 LGUs ang permanent na peso manager, at yun din po ang isa sa advocacy ginagawa natin na kailangan sana merong permanent na peso, nang sa ganun tuloy-tuloy din po, institutionalize din yung mga programs, at nakakapanghinayang kung papalit-palit pag ibang mayor, iba na naman. So yun po ang isa sa ating mga advocacies ngayon. Maliban dyan, I'd like to invite everyone to visit our PESO Province of Isabela Facebook page. At dito po makikita ninyo ang mga job openings, mga trainings, nang sa ganon, if you want to avail of the trainings with TESDA, meron pong available. Pag gusto nyo po ng job referral, andun din po. Pasyal lang po kayo sa amin, like and share our page. Thank you po. Maraming salamat, Ma'am Jeng. Sir Rick? Well, kami po ay nagpapasalamat at napaunlakan nyo dito na makibahagi sa mga activities and programs na ating kooperatiba. Permandato po natin kasi nandun po yung aside from to really oversee the programs and activities ng ating kooperatiba province-wide, yung promotion po ng ating kooperatiba. So inaanyahan pa po natin na yung mga grupo and associations na would want to graduate into a cooperative, kasi talaga pong magandang marami pong benepisyo makukuha natin dito bilang cooperative, at naririto lang naman po ang ating tanggapan upang tuloy-tuloy na magbigay ng assistance sa ating sektor ng associations and cooperatives. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat Sir Rick and Ma'am Jeng. At again, maraming salamat sa lahat ng tumutok. Abangan ang susunod na namang episode tuwing Martes at Biyernes sa parehong oras at syempre parehong programa. Huwag din kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, na sa screen ho ninyo, upang maiwasan na ang anumang fake news at manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon. Sa ngalan ng aming Provincial Information Officer na si Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing, etam nga na. Maraming salamat po. Thank you. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.